So, para sa, ewan ko, component analysis siguro. Halimbawa, 10 meters, 30 degrees north of east. So, north of east, kailangan pataas. Since north from east, aakyat ka. Then, nakuha na natin si 30. I-plot si 10 meters because yan. Tapos, maglalagay yata tayo ng x and y. X and y portion. Oo, x and y component. Oo, oo. So, yung nakita ko sa YouTube, no matter what, sine is opposite of the angle and cosine is, hindi pa, baliktad. Sine is the opposite of theta and cosine is the opposite, is the adjacent. Parang ganun yun na dito. So, yan. X component natin is opposite, basta, ganto, ganto. Ngayon, isa-substitute na lang natin. So, saan ba? X component. X component is 10, o di, nangyayari dyan, 10 cosine 30. 10 cosine 30. Kapag gagamitin niya si calculator niya dyan, makukuha mo is, dapat, sin yung 5, 8.66 meters. Next naman is kay y. So, si sin naman yung gagamitin mo. So, sin 30 y is equal to, let's say, parang, tawag na ulit dito. Y2 is equal to 5 yata. Alam ko sin is 5. Okay. Sige, tapos magdagdag pa tayo ng isa pang angle. Di ko lang sure kung ano yung tamang sagot talaga kapag ganito, kaya ewan ko na lang. Also, so, in case of confusion, no matter what, kung ano yung katapat, kung ano yung opposite nito, yun yung sine. Tapos, kung ano yung katabi niya, yun yung cosine. So, let's say na parang ganito yung magiging line nyo. Yung magiging line mo is like 25 meters 60 east of north east, hindi, east of south na lang para mas para literal na baliktad. East of south, north, west, south, east. East of south is paganto, kaya parang ganto na lang siguro gagawin natin. Ito ay magiging 60. Tapos, ganyan. Ito yung hypotenuse. So, again, this time, parang nag-iba na medyo. So, wait lang. Ito, hypotenuse siya. Yung itong mahabang to because siya yung original line. So, now, ito yung magiging x component natin because as you can see, siya yung nasa x-axis, tapos ito yung nasa y-axis natin. So, ito yung y component. Sa y component,
Ay, so again, parang yung sinabi ng video kanina, kung ano yung opposite ng theta or ng angle, yun yung magiging sin. So, sin theta. Tapos ito din, kung ano yung natira naman, siya yung magiging cos theta. Hindi nyo susundan yung parang kapag x equals sin, magkakamali kayo kapag naging ganyan. Dapat, kung ano yung opposite nito, yun yung sin. Kung ano yung natira, yun yung cosine. So, let's compute. 60 degrees. Ay, nawala. So, 6, oh, so x is, ano yan? Nasa sine tayo. 25 sine 60. Tapos, ito will be cosine. So, 25 cosine 60. Makukuha mo dyan will be x2 is equal to sure kang 12.5 sa sige. Ayun, wag mong gawin yan kasi magkakamali ka talaga. So, yung y natin, 12.5 m. Tapos, yung sa kabila naman is sin cosine. So, 25, 21.65. Okay na yan kapag, depende pero sa teacher. So, next na gagawin is ipapag-add lahat. So, 8.66 plus 21.65, 30.31 m. Ano tawag na ulit dito? Alam ko Rx tawag dito. Tapos Ry naman natin is 17.5 m. Ngayon, para makuha yung dr yata, basta displacement, resultant displacement something, is square root mo siya, 30.31 squared plus 17.5 squared. Ah, makukuha mo is dr 34.999 blah 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 or 35.00 meters. So, finally, yung ano natin, yung angle. Para makuha si angle, gagamitin natin sa calculator tan negative 1. Tapos, kung sino man si y, siya yung nasa taas. So, 17.5. Wait. Ito yung solution. Y over Rx. Alam ko yun lang yung formula doon. Tapos, so, isa-substitute na natin. Tan negative 1. Ry 17.5 over 30 point. Oh my god, I'm stupid. Oops, negative dapat to.
Kasi pababa. Bakit naging positive yun? Oo, kapag nakadepende yata sa quadrant, I don't think na, wait lang, I'm just gonna check something. Okay, gets. Oopsie. So, kailangan nyo pala ilagay automatically yung negative. So, kapag nakita nyo papunta na siya sa negative, pababa na si 25, ilagay mo negative 25. Negative 25 cosine. I think, kasi negative 25 cosine, 60 is 12.5. Kaya, ulitin ko lang to ng mabilis. Oo, kasi positive pa rin si x eh. Hindi naman siya pumunta doon sa kabilang dulo. Kapag nakita nyo na, siguro, i-minus, i-automatically na negative na yan eh. Negative 7.5. Kapag nandito, negative x pero positive y. Kapag nandito, negative x, negative y. Kapag nandito, positive x, positive y. Kapag nandito, positive x, negative y. Yun lang. Tapos, medyo nagkamali sa lahat. Ayun, kaya isang pagkakamali pa lang, zero na kayo sa physics. Ang saya, no? Ang saya ng physics. Buti napansin kasi may pagkakamali na eh. Plus, so mangyayari dyan is 31.22 m. Tapos, ayun, ibabalik na natin sa sin cos tan. Negative 7.5. Tapos ito, 30.31. Ika-calculator. Tan negative 7.5. Tapos 30.31. Yan. Isasama yung negative sa tan. So, makukuha mo square root. Square root dapat to. So, yung makukuha mong angle dito is negative 13.898 or 90 na lang kasi nag-ano siya. So, saan ba yun? Kasi yung magiging graph natin, nagganto siya, tas nagganto siya. O di parang kapag iprotractor nyo to, pabaliktad yung protractor nyo, tapos i-measure nyo na lang ng pagganon. So, yeah. Tapos ito, since ganyan siya, nakadepende na lang dun sa ano, kasi I think by the end, kailangan mo rin tignan kung paano yung diagram nito. Kasi, syempre, para may, ano, kung meron man ito, hindi ko pa alam kung paano ito i-explain, kaya sorry na lang guys. Ayun lang, inaantok na ako. Bye-bye.